Number one means you're always on top. Your number one radio. Breath and relax. It's all gonna be fine. Wakey, 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 wakey! Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ng taga-Bikutan hanggang Alabang. Ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, Patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang millennials ng Manila. Number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials choice. Yes, stop. This is iRadio Los Angeles. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Pastor Andrew Busito. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayan ng Pilipino. Maraming salamat. Good morning, Northland. Psalm 150 says, "Let everything that has breath praise the Lord." That's what we came here to do. So if you know this song, jump in. I asked my friend Jonathan here to help me out. Come on, put your hands together for every praise. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Glory, hallelujah.
naman dapat tayo magpurit, magpasalamat kahit anong nangyari sa buhay natin. Praise God pa rin. Good morning. Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao at Los Angeles. Isang mainit na gabi. Ito ang iRadio, araw po ng Tuesday at Wednesday naman dyan sa inyo. July 14, 2026. Tonight, mga kasama po natin Pastor Andrew Busito, ang naglalabanan ng kagapuhan between Kakiko and Pastor Andrew. Ay, praise God. Basta ako, labas ako dyan. Number 4 ako Number 5 ka. Labas din ako dyan. Labas ako dyan. Bahala sila dyan. Kamo, pasok! Yes, Kuya Ramon, Ma'am C! Mapagpalang gabi po sa inyo dyan. Maganda si Ma'am C, yung aterya, at saka si Kuya Ramon. Black is beautiful. Ayan, amen. Black Salamat is sa Lord. beautiful when the lady is Amen. beautiful. Ayan. Amen. Kaya ako po ay natutuwa at nagpapasalamat sa Lord. Nakakagulat yung mga blessing na dumarating. Kaya sa kabila po ng ng mga pinagdadaanan namin. Yan. Pero nandoon ang blessing ni Lord, hindi na puputol. Salamat sa Lord, sa Amen. buhay po nating lahat. Yan. Tuloy-tuloy lang po tayo. Sa Diyos po ang papurit pa salamat. Kaya tuloy-tuloy lang para sa paglilingkod natin sa Panginoon. Stay tuned po kayo mga kapuso, kanguso, kabagang. No? Maganda lalaki speaker natin ngayon. Kaya salamat sa inyong lahat. Salamat po kayo naman. Natin ka rin. Amen. Walang kokontra. Gwapo yung... Walang kokontra. Ayaw niya ng gwapo. Ano bang tawag sa kanya? Malakas daw ang sex appeal. Malakas ang sex appeal. Yung ba tawag sa kanya? Appeal. Appeal Malakas na ang abot. appeal. Makalakas daw ang appeal. Ayan. Kaya, Malakas ang appeal. yung isa kasi, kilabot ng mga kolyala. Yes, opo. Ang mga kolyala, kinikilabutan sa kanya. Kinikilabutan sa kanya. Kinikilig-kilig pa. Kinikilig pa. Oy, mama. Hallelujah. Yung babagsak na yung takip ng mo. Ayan po, opo. Kaya nga pag-uwi namin ni Iska kagabi, pambira, sabi ko parang isang ganito na lang Ayos mo na yan. So papagawa na po namin. Bukas isang- po, loobin ng Diyos. No? Ayos mo na yan. Karkula namin, opo. Kung Alam maliit na lang this. naman muna Alam na this. Sangkagat na lang Thank you. Sangkagat na lang ng tawag? Sa kagat na lang ng anay. Ng anay. Bababa na Babagsak na yan. Ayan, kukontak na si Aini mamaya ng gagawa. Praise Ayun. God. Salamat po. Amen. Okay, Amen. Ma'am si, pasok. Ay, eto, lagi nagmamadali. Wala nang kaayos-ayos. Pero fresh ka pa rin, Ma'am C. Naku, Sa fresh kabila ba? ng inom. Oo naman. Naglalakad maghapon. Ang lalayo na nilalakad ko, grabe. Grabe, Kaya no? laging sumasakit ang paa nito Oo, kasi grabe. yung dati niyang sinasakyan ng bus, dati Wala ang na, bus nabago na stop, yung lugar. malapit lang. Nabago. Ngayon, nabago na, malayo na. Yung nabago, train, sa train malayo. lang naman ako. Malayo. Pwede akong minsan nagli-lift or Uber ako. Kaya lang sayang din yun. Sayang din po yan, Ma'am C. Kaso, yung paa naman niya, Kapagod. sumasakit Oo na. nga. Pero mo, Masakit ilang ang paa taon niya, siya Ma'am C. nagtatrabaho sa kumpanyang yun. Lagi siya naglalakad. So, Oo. imaginein mo yun. Yung, Oo nga, no? Tapos sa edad ni Ma'am C. naiipon Biyaya ni Lord. naiipon yung stress ng mga muscle niya. Hindi ako nagtrabaho ng 1 taon mahigit. Naging Apo. okay. Nung bumalik ako sa trabaho, Nung bumalik kayo. mas lalo naging grabe. Pero okay lang. Ako yung Okay lang, Ma'am nagpapasalamat C. kasi Amen. binigyan tayo ng pagkakataon na makapagtrabaho uli. Kahit Yes. na sandali lang. At Opo. ang dahilan naman ng yun hindi pang personal. Pang sarili. Yes. Hindi pang Amen. sarili yon. Amen. Para sa kinakailangan Yung gamitan. maganda, no? Amen. Naisip mo pa yung kapwa mo, Aha. no? Talaga. Praise Yeah. God. Opo. Hindi pang sarili yon. Yeah. Hindi pang Yan. sarili. Amen. Kaya, Amen. in spite of mga troubles, mga Mm-hmm. nangyayari sa buhay natin, dumadating yan Yung Yeah. Yeah. mga pagsubok sa buhay natin. Pero sabi ng Correct. Panginoon, there's a time to cry, a time to smile, a time to Yes. rejoice. Mayroon daw Opo. mga oras sa mga bawat panahon. At saka ako naniniwala hindi forever yan. Hindi Yes. forever yung mga trials sa Yung mga buhay. suffering. Diba lang yung sinasabi nga kailangan magsaya ka. Dahil yan, Rejoice.
Rejoice kasi ano yan kumbaga sa ano, mahal tayo ng Diyos. Amen, amen. Remember Pinapadaan niya yung, tayo sa yung teaching ng cross culture kahapon regarding kahapon. sa suffering, hindi ba? Aha. So, Dapat rejoice mag-rejoice ka. nagsasuffer tayo kasi kailangan natin ng armor of God. Armor of God. Yeah. Protection natin kasi pagka minsan pinanghihinaan tayo, tumitiklop na tayo doon sa nating pananampalataya. Kaya Correct, opo. blessing is blessing. Minsan Amen. walang blessing, pero pagka walang blessing, thank you pa rin kay Lord. Thank you pa rin. Yes, Oo. amen. Pag meron. Pag wala. Wala. Ito, may isa akong kwento bago tayo Sige po. mag-start sa ano. Sige po, Ma'am C. Kailan ba yung city nung Saturday, ano? Yeah. Saturday, maganda yung blessing. Yan. Yung Oy, glory to God. nagbukas ako ng aking iba-ibang, there are so Apo. many ways of blessings. Hindi Amen, lang amen naman tangible, it could be intangible, or anything na magugulat ka na lang, ayan na. Ayan na, no? Yun sa akin is something like, sabi na nating tangible, yung Dalawang beses kasi siyang Nakita. na-bless. Yan. oo, Hoy. yung natatandaan niyo yung na-scam ako ng isang remittance company dyan sa Pilipinas. Huwag mo nang babanggitin yung Oo, pangalan ng yun. kanya. Yan. Opo, opo. Na-scam ako, may 200 yun. Dollars. Di sabi ganun Tapos sa bangko ko, binalik nila pero kinuha uli. Kasi Kinuha daw uli. talaga. Yung parang winidraw ko, may authorization daw ako doon na pinadala ko daw yun. Hindi nga dahil nakuha nga yung OTP ko And then, kinalimutan ko na, okay, bahala na kayo dyan. Nalimutan nyo na. Sabi ko, years passed, siguro mga 1 year, 2 years. Nung Sabado, pagtingin ko, ano to? Kung magkano yung perang nawala, binalik nila. Di ba? Wow, amen. Thank you, Lord. Tapos, Thank you, Lord. may nag-text na naman sa akin. Meron akong matagal na yun yung parang aking konting ipon dun sa, ano ba, hindi Bitcoin yun, Coinbase na ba? Tagal na yun, matagal na. Sabing ganon. Sinulatan ako, sabing ganon. Pag hindi mo ito i-confirm na sa iyo to, sabing ganon, ibibigay sa gobyerno. Parang ganon, yung pera. Sabi ko, pera ko to, pero hindi ko na alam kasi, hindi ko na nga mabubuksan yun Kumbaga sa hanggang sa mamatay ako, may pera doon. Kumbaga sa yun. Meron din mga almost 300 din yun. Di ba, blessing? Pero hindi ko makukuha yon kasi hindi ko na alam kung paano ko kunin. Pero andun lang yun. Andun lang. Kumbaga sa pwede ko siyang makuha. Form ako gagawa ko ng panibagong password. Parang gano'n. And a lot of things. Ayan. A lot of things. Ayan. Glory to God. Amen. Yun ang blessing. At syempre, yung kahit na sobrang pagod, yung araw na yun, 2 party ang naatinan ko. Pero magkapit-bahay lang dyan sa kabila dito, at dyan saka lang. dyan, kaliwat kanan. Ayun. Wow. Kaya 2:00 na ako natulog. Nakapagluto pa ako ng adobo. Pagluto pa. Wow. Kaya Ulam namin kinabukasan, kagabi. pagdating ng Lunes, kahapon, latang-lata ako. Pero okay lang. Dahil Okay nakapasok pa ako. Magtrabaho pa. Lakas ni Ma'am C. Lakas nyo, Nagluluto naglalaba. kasi ng pagkain para sa church, para kinabukasan. Kasi kami ang kami ang in charge. At the same time, nagmamariachi siya. Mariachi yung yun ng mga kaibigan nating mga Mexicans. Parang mga tumutugtog na yun nandun sa aking Facebook. Yun ang mariachi, yung mga may tumutugtog sa isang party. Tapos magre-request sila kung anong gusto nila. Siyempre sa Spanish. Parang kasi ito yung tradisyon ng mga Meksikano. Pag may birthday, anniversary, any occasion, nag-hire sila nung mga mariachi. Tumutugtog, kumakanta. Yan yung mga Violin, gitara, ganun. yung may mga somblerong malalaking gano'n. Nandiyan sa Facebook ko kung makikita niyo. Yan Ayan. Tapos kumakanta sila walang mic kaya Ang lalakas ng boses. lalakas ng boses kaya pagkatapos ng gig nila paus sila. Hindi lang naman ang inaatinan ng mga yan. Marami Sila pinupuntahan. Kaya ayun, yun, masaya naman ang
weekend. Yun nga lang, kahapon talagang drain na drain ako. Amen. Pero habang pero malakas pa rin. nakikinig ako. Hanggang sa Yeah. nakapaligo na ako, naihanda ko yung isusut ko kinabukasan. Pagpasok nito, hindi ko na alam. Tulog na ako. Tulog ka. Tapos maagang, ano oras ba ako nagising? Alas 4 yata. 4. Tapos Umaga natulog na pa naman rin. ako. Tulog ka Ayun, ulit. pumasok. Although, ang iniinda ko lang talaga yung mata ko. Yung mata niyo. Super kati-kati-kati-kati. Kaya ito yung... Lalo ngayon pag mainit, ganyan. Pag ang mata mainit. niya. Pag Miski ako mainit kumakati ano, rin ang mata ko. nangangati. Oh, iba yung kati niya, yung mga nasa ilalim ng eyelid. Sa ilalim. Yung eyelid, sa eyelid. Yun ang makati. Yung eyelid Oo. na parang gusto mong ganunin. Kaso nung Apo. kinamot ko nga, namaga yan, tapos parang may kulit, hindi na natatanggal. Andiyan Yo. siya. Pero pupunta ako sa ophthalmologist sa 23. So, yun ang aking appointment. So, hopefully bibigyan. Ito yung para sa allergy ko sa mata. Pataday, sabi nila. Pataday. Ayan. Pataday. 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 Crispy Pataday. pataday. Masarap yun. Crispy pataday. Crispy pataday. Doon yung patatim, yung mga ganun. Oy, masarap din yun. Pataday. Kaya alam, putok-batok yun. Ay, nako naman. Pataday. Gusto ko lang doon yung sabaw. Yun. Sabaw, no? Oo, Manamis-namis. yung sauce niya na Ang alin. lalagyan mo ng Ang yung patatim. star anise bang tawag doon? Star anise po. Yan, Yun, star. mga pampasarap, pampalasa doon. Nako. Yes. Ay, bumati na to. Yo. Okay. Yes, buhati na to. Bumati na tayo. mga kapatid. Alright, magandang araw mga oras na kapatid. It's Ipagdiwang natin ang showtime. kabuting Balik na at naman tayo katapatan dito ng sa ating ating Diyos. programa. Yes. Ayan. Araw po ng Tuesday at Wednesday naman dyan sa Okay. inyo. Sama-sama tayo hanggang mamayang alas 12 ng tanghali. Yo. Makasama natin ang malakas ang sex appeal. Pastor Andrew Busito. Okay. Hindi ito in order. Pero kasi late na akong nag-open ng aking tablet. Hello kay Mel Cruz. Ate Ayan. Melski. Rachel Joy Bonite. Punete. Okay, J. Tristan Alejandra. Tristan. Uy, Grace Kabigting. Bob. Gracia. Okay. Gracias. Sino pa? Ding Pasqua. Hi, sis. Dubai. Pastora Malvic Lejano Cruz. Ayun. Pastor Marik. Ayan. Si Pastor Closer Cordero. Mother Dami, Pastora. Closer. Good morning po. Elaine Gonzalez. Elensky. Kati na mata ko. So far, yun pa lang. Atay Yun pa lang. natin, may darating pa. Amen. Ayan. Kamusta ang panahon dyan? Maulan pa rin ba? O makulimlim? Medyo maaraw po, Kuya Ramon. Medyo mainit na. Mainit ngayon. Kami po yung nauwi kagabi. Mag-aalas 12 Ay na. nga pala. Alas 12 Oo, na. daming tao. Dumating, Mamsi, yung mga kamag-anakan ng lolo namin. Pambira, natagpuan po na namin yung isang kapatid ng lolo namin, 90 plus. Wow. 90 plus. Oo, kaya salamat sa Lord. Kita po kami. Minsan sa ganyang okasyon, Nakikita-kita. Doon Oo, nakikita-kita. doon nakikita-kita. Yan ang nakakalungkot doon. Kung, Yes, opo. kung merong mga ganyang sitwasyon, doon nagpapangita. Bakit hindi pwede naman ng Pasko, Yun nga, oy. Father's Day? Kaya nga po, Diba, may birthday, gano'n. birthday, ang family reunion. Kahapon may nabasa ako sa Facebook. Apo, ano po? Bakit daw pinaghahandaan natin yung birthday natin? Pero yung ating araw ng kamatayan hindi natin pinaghahandaan. Yeah, Dapat gandang tanong. paghahandaan din natin yun. Kasi pag-iipunan natin para pagdating ng panahon, hindi tayo burden sa ating mga pamilya o sa kanino man. Correct. So habang malakas pa tayo, kung may kakayanan tayo, then Yeah. mag-ipon tayo ng para sa dapat piniprepare. Hindi magandang Opo. pakinggan, I know. Hindi po. Yeah. Eh, normal, na yan, practical. Lahat tayo Practical. darating doon Correct. Parang birthday mo yan, darating din yung death day mo. Ganon.
birthday. Ayan. Di ba yan yung parang, ano ba yung ABC? Ano ba yung A? Nakalimutan. B yung birthday, C. Birthday. Nakalimutan ko na. Forget. Anyway, hello kay Nanay Marichu Basta yun. Gamos. Nanay Marichu. Siyempre kay Maria Estela Hamurabo. Ate Stella. Ayun. Praise God. Okay, sino pa? Kaya practical lang po yun, Kuya Ramon. Oo. Di ba? Ganun. Hindi naman masama. Ako po, ikukuha po ako ng anak ko eh. Kaya sabi ko Yeah, maganda that's yan para Kailangan natin hindi. yun. Kailangan po yan. Hindi habang Amen. buhay tayo nasa mundo. Correct. Amen. Temporary lang tayo ito. But anyway, yun yung natin pag-usapan natin Yes! yung mga almusal ninyo dyan. Iyon! Anong mga, yung mga nagkakape-kape dyan kahit mainit ang Kapit panahon. dyan. Yeah. Sausaw sa tinapay na matigas. Marisette Gamos, hello. Ayan. Yeah. Nanay Marichu, siyempre nabanggit ko na. Ayan. Yung Yung mga nag-aalmusal ng longganisa, sana Naku. all. sarap na nun. Ina. Long silog. Long Sana silog. all. Mamigay naman kayo, utang na loob, huwag kayo mang-inggit. Ay, Mukhang Anak mo. makakating yung... Apo, si Mark, kaya nag-practice po sa graduation nila. May second week of August po. Sila po iakit ni Iska. Eh, ako sana nire-request. Eh, sabi ko, hindi ko kaya. Sa mahirapan. graduation niya. Sino yung nakahiga? Si Iska? Ayan po, si Iska, bagsak. Pahinga. Oh, Iska, nakusa ka ni Ma'am C, ni Papsi. Sige lang, sige Sige lang. lang. Okay. Hindi, dudungaw siya. Pahinga lang siya. Ayan o, dungaw lang siya. Ayan o. Oo. Kapatid ka. Hello. Sige, magpahinga ka lang. Say thank you kay Ma'am C. Pahinga ka lang. Thank you. Ma'am. Okay. Ma'am, mamaya. Hindi ko pa sinasabi eh, kaya mamaya ko sasabihin. Hello kay Pastor Flosser Cordero. Hello po, silip lang po. Biyahe ni papuntang Silang. Saan daw? Silang, Cavite. Silang Cavite. Sabi niya, I have learned to live each day like it is my last day on earth. Last day on earth. Yun naman, Yun. gano'n naman talaga eh. Correct. Tayo ay In other words, we have to Parang be good all the time. Yeah. Diba? Iisipin mo na kaya, ngayon na lang ang buhay mo eh, kaya Life is gagawa ka short. ng mabuti. correct. Yes. Tama yan. Oh. Yan, di ba sabi yan, isipin mo na last day mo na ngayon. Yeah. Nasa Bible yun eh. Nakalimutan ko ng Yes, scripture na yun eh. Basta isipin mo na ngayon na lang yung buhay mo, kaya gagawa ka ng makabubuti para sa Diyos sa buhay mo. Sa ganun na yan. Sulit. Oh. Mas matindi yung pagnanasa mo na makilala ang Yeah. Panginoon. Yes. Sabi ni, ang ulam ni Pastora ay paksiw na galunggong at mainit na kanin at kape. Paksiw Ang na kanyang galunggong. Ano? agahan. Yan ba yung merong suka? Hindi ko alam. Suka na may siling berde, Kuya Ramon, paminta, luya. Ay, Yan. Ano, hindi ko nakain Paksiw ng na galunggong. paksiw. Yun, Hindi Meron pa masarap isa, yan ipat paksiw. sa sinakat. Ano yung isa pa? Yung paksiw Pangat. sa... Paano naman yung Yung pangat? pangat. Pangat, walang ano yun, walang suka. Basta Anong nilalagay lang at- doon? Tubig lang yun at asin, kamatis, sibuyas. Kasi, pangat yun lang ang yun. pangat. Lagi kami nagpapangat dito. Pangatlong kain. Pangapat. Pangapat na luto, init. No. Pangalawa, pangatlong init. Kami din, Iska. Pagdadalawa lang. Oo, di ba? pagdalawa. Kung ano yung leftover dyan, basta malagyan lang ang Yeah. tiyan. Okay na yun. Oo, Basta okay kung ano na. yung- Talo na yun. Ako nga yung pagkain ko kanina, agahan ko at tanghalian. Yan. Isa na lang yun, Ma'am She. Yun ang pagkain ko. Ganyan kalit na sandwich lang. Ganyan. Yan. Tapos kanina, Para pala. salad. Salad, saka yung tira namin chicken kahapon. Ayun. Doon naman ako Para- bumawi kanina Para, kasi para ka lang ibon, Ma'am She, pag kumakain. Aha. Kape, pandesal, nagsaing na ng Ayun, oh. kanin, ulam ampalaya with egg. Palaya Uy, with egg. specialty ko yan. Ang pala. Yung ampalaya Sarap with din yan, egg. kasi. Di lang kasi kumakain Oo. ko ng ampalaya eh. Pait kasi. Eh, hindi nga,
nawawala yung pait eh. Ma'am C, napapaalis mo yung pait Oo. ng ampalaya. Oh, very good. At Galing, saka ha? nakangiti ako pag nagluluto ako niyan. Asin. Bakit? Masarap, Hindi nga ikaw papait lang eh. hindi marunong kumain ng gulay. Ay, di ba mahilig sa ampalaya si Kuya Hindi Ramon? mahilig sa gulay. Pastora Maridet. Ay, binukin ko si Pastora Maridet. Hindi rin mahilig sa Hindi mahilig sa leche. gulay. Oh, Sabi yung ko, kuya kumakain ko, ako pag- ng gulay. Yeah, di nga. Yung kuya ko, pag may luto siyang gulay, yung patola na may miswa, mamsit, saka may hipon. Yun, Yun, sarap sarap nun. Yun Ay. ang mamimiss ko sa kanya. Oo nga no. Ah, Bibili nga, may miswa. Pwede bang doon, yung sotanghon? So, tango na, pwede rin. Ah, may Pero the sotanghon best ako yung talaga, maliliit lang, miswa. ganun-ganun no. Yung Manipis lang. tingi-tingi, oo. Ah, Yung bibili ako sarap nun din. eh. Yan. Ah, so, Lulutuin ko Sarap. ngayon. Ay, basahin muna Sarap. natin mga churches natin. oo nga. Okay. Morong First Church of the Nazarene, Christ the Living Stone Fellowship, World Carissa Church of the Nazarene, Sambahang Kristiyano sa Parada, Holy Light Church of the Nazarene, Arenda Church of the Nazarene, Community Faith Assembly of God, Jesus is Lord, Lamb Church, Covina Church, Cross Culture, West Covina, Bethel Yung? Church, Orani, Jesus the Ultimate Savior City Mission, Love of Yung? Christ Christian Family Church, Life Transformation Fellowship Christian Church, JCTLM, Halang Nagubat, Halang, ano ba ito, naano ako sa ano? alang nagkubat. Halang Nagubat Church of Nazarene, Jesus Christ, the True Light Ministries, Philippine Yung? Pentecostal Holiness Church, Jesus Hope of the World, Amazing Hope Christian Church International in Yung? Quezon City and Cebu, Light of the World Huh? Church of Nazarene, Face to Face Church, Jesus Reigns Global Ministry, the All-Sufficient Lord, LA Philnas, Exodus Christian Fellowship. Okay, hello kay Klang Klang Ramakura. Ate CCR! Klang klang Klang, klang. magkula. Klang 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 klang. Nako, malapit na magpasko. Maririnig natin yung kalembang ni Klang Klang. Ay, Kalembang ni Klang Klang. ang kalembang ni Klang Klang. Sundo lang muna daw si Caricel sa nagsusundo school. siya lagi. Oo, yung busy nanay ito. Pinakbot naman. Yung pinakbot. Ang ulam Oh, ni naku, Grace. Galing talaga ni Okay. Gracia eh. Pinakbot. Sino pa to? Yeah. Okidoki. Okidoki. Tuloy-tuloy lang po tayo, mga kapuso. Tuloy-tuloy, pasok na ang mga daga. Yo. Okay. Lapit lang po mga kapatid. Ayan. Antabayan na natin ang malakas ang apil. Malakas na apil ng ating pastor. Okay. Ayan. Yeah. Nag-check-in na ba? Wala pa. Medyo wala pa. Oh, 11. Mamaya Ano pa pa, yan. 10:30 pa lang. 10:30, Papsi. Busy-busy rin to eh. Ayun. Oo. Lagi ko nakikita sa FB. Oo, laging gala. Oo. Kalad karing pastor nga daw siya eh. Kahit saan nagkakalad. kahit saan kalad ka rin eh. Mahirap pagka sa Senate siya na ano. Ah. Makalagkad, yun ang mahirap. Iyo. Manila Agustin, hello. Ati Mane. Si Mane. Yo. Praise God. Ayan. Yan, dumadami na po. Ay, station Ayan. ID na pala. Oo, naku, Yung? ano ka? Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin, 31 minuto makalipas ang ikapito ng gabi. Kami po ay live na nagbo-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, US of A, and... Wala. Walang audio. Nakamute ka! Ay, sorry. Ay, nako. Ulit. Sorry. Ah, Kami po ay live na nagbo-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, USA, and...
Balangas City, Bataan, Philippines. Woman chup-chup. Ay, sorry. Sablay ka na naman. Kinausap ako na Iska kanina. Kaya, minute ko. Sablay na naman si Kabo. Wala. Si Kabo, sablay. Okay. Hello to kay Glenda May. At syempre naman, andyan na ang pinakagwapo. Ayan. Ayan na. Si Pastor Andrew. Andrew ituloy. Tanananet. Andrew Posito and MG. Yung, nandiyan na Ayan. si Pastor Andrew. Ang introduction dyan, Kuya Ramon, maganda eh. Tanananet. Kasi kanta ni Andrew yun eh. Tanananet. Ay, wag yun. Net. Umanap ka ng pangit. Pogi-pogi niyan eh. Uy, pero mayroon akong ibang letra doon, Kuya Ramon. Maganda. Sige nga. Ito basahin ko Asan ba yun? Dito lang yun eh. Pag nakita ko. Ayan. Sabi dito ay. Tenenenet. Tenenet. Tenenenet. Tenenet. Ay nako, ayan kasi ang hilig nyo sa magagandang lalaki. Ang hilig nyo sa magandang babae. O nung napala nyo, hindi yan Kristiyano. Umiyak pa kayo. Yan. Ganun. Tapos yung first line ito. Yung first line. Yung mic mo nasa itaas. Kaya kung ako sa inyo, makinig kayo sa nabasa ko. Chapter 7, verse 39 ng unang Korinto, humanap ka ng Kristiyano at ibigin mong tunay. Yan ang dapat mong gawin at makinig kayo sa akin. It goes a little something like this. Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, humanap ng Kristiyano at ibigin mong tunay. Isang lalaki sa Diyos, katanggap-tanggap at huwag ang lalaki na iyong pangarap. Ngunit kung bakit ko sinabi to'y simple lang. Maraming lalaki ay naglalaro lamang ng iyong oras, pagod at hirap at salapi, ngunit handang-handang iwanan ka naman sa sandali. Pagkat ikaw ay wala nang maibigay, di ba? Kaya sa Christian ministry, ang hanapin mo day, di ba? Kung hindi, sige ka, puso mo'y mabibiyak, pero sa piling ng Kristiyano, hindi ka iiyak. Humanap ka ng Christian. Humanap ka ng Christian. Yeah. Para sa mga girls po yun. Sabi Para ni sa Pastor, mga girls. sabi ni Pastor Ayan. Andrew, mukhang pinag-uusapan niyo na ako Pinupulutan ka namin dito. Pinupulutan ka na, Pastor Andre. Pasok ka na kasi, Pastor. Pahiya-hiya ka pa. Ang tagal mo na wala. Marami ka ipapaliwanag. Break it down. Yung Romanov. Ano? Romanov. Di mo alam yung Romanov? Romanog? Romanov. Ano yun? Yung nagbanta. Yeah, nag-threat. Yan ang issue ngayon sa Senado. Yun. Ganun ba? Yun. Talaga updated si Kuya Ramon Ay, araw-araw yan. Ako. Siyempre. Oo nga, no? Isa siya sa buboto eh. Siyempre, gusto mo malaman yung Isa nga siya sa buboto sa Senado. impeachment of the century, di ba? The trial of the century yan. Kaya kailangan bawat Pilipino alam yung mangyayari. Baka mamaya nagkakalokohan na doon sa Hindi. Totoo yun. Baka kung ano na mangyari sa Pilipinas. Taas ang biling. Grabe, pag tumaas yung Siyempre gasolina. kasama, buong mundo naman yan, di lang naman sa Pilipinas yan. Yung bang Grabe. mga pinibili ninyo, hindi ba tumataas din pag tumaas yung gasolina? Ayan na! Ayan na. Ayan. Ayun na. Magpapaliwanag na ito. MCO, tandem, ano. Ayan. Ayan na. Yung malakas ang sex appeal. Apil lang. Wala yung sex. Appeal. Apil. Ayan na. Hello, good morning. Hello po, Pastor. Good morning. Pastor Andrew, Merry Pastor Christmas Sammy. po. Oy, Pastor Merry Andrew. Christmas. Oy, Tagal mo na. magandang Mukhang wala sa bahay si Pastor, Magandang nakikiparty araw. Mukhang nasa party ka ngayon, Pastor Ay, wala naman ho. Nandito lang ako sa bahay. Ibang At pwesto. mag-aalmusal pa lang. Ay, ganun ba? Naku. Late. Yan sila nag-aalmusal na. Buti pa Sila na raw. Ayaw magpakita. Ayan. Paano yan? Nag-aalmusal ka, Pastor? Ayaw makita yung buo yun, subo. Di mo na. May anak pa ako mag-almusal. Kumain
Kumain ka muna, Pastor. Mag-ano muna ako, fasting muna ako. Wow. Para, Sigurado taste yan. muna ako pa. Pasiting yan. Parang totoo. Parang, akala mo nagpa-fasting eh. Ayan. Pero pabatiin muna natin. Oh, Pastor, bati ka ka. muna. Ang tagal mong nawala. Yung mga fans mo Oo nga po, magandang araw. Mapagpalang araw po sa inyo lahat. At sa lahat ng inaabot ng iRadio. Di ko alam kung na-miss nyo ako, pero ako sigurado ko na-miss ko kayo. Wow. Ang sweet. Namiss ka namin. Sana all. Oo nga. Pastor Sammy, parang Oh, na-miss yo. kita. Ay, Alam mo, syempre naman. maganda pala yung ano nyo, no? Yung tatlo kayong ano, nagtatandem, ano? Salamat parang po. lalong sumaya. Ay, oo nga. Thank you, Pastor. Opo. Tapos yung speaker natin ngayon masaya din, di ba? Si Pastor Andrew, actually po, ang first impression nyo talaga sa akin, komedyante rin kayo katulad ko. Yun. Kaya may sense of humor si Pastor Andrew, si Pastor James, ayan Nakikita mo pa lang natatawa ka na. Teka, Pastor parang Kiko, okay. ayan. Yan. Okay na sana eh. Okay na sana. Kaya lang parang feeling ko, parang pag nakita nyo ako, matatawa lang kayo sa akin. Parang feeling ko, hindi kayo mapupugian. Ayun, siyempre kasama yun. Kasama yun. Hindi mo ikaw nagsabi, hindi ka pogi, pero malakas ang iyong appeal. Sabagay, Diba? Kasi sabagay, pwede, mas naglalast yun kasi yung kapugian. Diba? Tumatanda. Nawawala. Hanggang pagtanda ko na to, hanggang mamatay po ako. Ganito na itsura ko. Hindi na mababago. Sinumpa po kasi ako nung bata pa. Uy, grabe naman siya. Oo, sinumpa ako. Kaya naniniwala ako sa curse eh. Sino ba yung nagsumpa sa'yo? Pakisumpa na rin Sabi kami. nung matanda sa... Ano sabi nung matanda sa akin, Oh. sabi nila na sinusumpa ako sa'yo habang patanda at palaki ka ng palaki. Pagwapo ka ng pagwapo hanggang pagtanda. Sinusumpa ko yan. Sinasabi ko, alam mo ba ang Sabi ko, di ba may sabi epekto. nga, may epekto. Di ba sabi nga, Kuya, Pastor Andrew, ang mga komedyante daw, lapitin. Lapitin niya. Ay, oo. Alam niyo, totoo po yan. Alam niyo po ba na mas pogi ang mga komedyante? Ay? Kesa sa mga poging literal? Yun. Oo. Kahit dito, maniwala. Karamihan sa mga nakakapangasawa ng maganda, ay yung mga yung mga may mataas ang sense of humor. Komedyante. Iyo. Bali mapangiti kasi nila yung babae, gano'n, napapatawa. Oo, kasi yung mga babae dito sa Pilipinas, Oo. alam din nila Oo. na mga kagapuhan, ano yan kumbaga parang Naglalaho. temporary lang yan oo. Yeah. Oo, mananawa ka sa kagwapuhan nila Pero yung pagiging komedyante at yung may sense of humor, nako, maniwala ka. Ala. Kahit natutulog kayo, nakangiti ka pa rin, kasama talaga yung tao. Amen. Hindi ka talaga mabobore talaga. Oy, Yeah. Kasi, masarap masarap kasama. Paano si Kaki ko? Si Kaki ko ano, May ano rin yan, sense of humor din yan kilabot ng mga kolyala. Kinilabutan. Kinilabutan. ang kinilabutan. Malaking bagay na rin po yun na Oo. may sense of humor ka. Kaya kung di ka gwapo, Ano? asan mo na lang at lakasan mo na lang yung sense of humor mo. Parang Rene Requestas ba? Dalawa lang yan. Dalawa lang, mas lalo kang magiging gwapo. Oo. Una, taasan mo yung sense of humor mo. Pangalawa, magpastor ka. Ay. Kaya parang gwapo ka na nun. Ayo. Totoo ba yun? Totoo ba yun? Pag nagpastor ka, Oo. dadami yung mga yung mga Ay, oo. members mo. Madami mahikayat. Oo. Eh, nako. Sabi nga, di ba, sa jeep, ang madalas magpagkamalan na mandurukot at magnanakaw, yung mga pangit, di ba? Pag pangit, yun agad na pagbibintangan. Pag pogi, hindi. Pag pogi, Opo. hindi. Ganon din. Ganon din sa mga pastor. Mas pinaniwalaan yung pogi kaysa sa pangit. Malaking bentahe. Oy, joke lang ha. Joke lang yun. Oo, pero medyo may kalapitan din sa katotohanan. Napansin ko rin sa akin Grabe kayo, Pastor. Bentahe na agad pag pogi. Kumbaga parang, okay to, baka totoo yung sinasabi nito.
Ay, nako. But anyway, pag-usapan natin itong topic mo ngayon tungkol kay Martha. No? Ito yung from Opo. Luke 10, verse 40 to 42. Opo, maganda po yan. Yan. And ito pinamagatan na the better and it will not be taken away. Tama ba yun? Mhm. Ayan. Opo, the better that will never be taken away. The better will not be taken away. Opo, tama po The yun. better will not. Wala The na better yun. the better and will not be taken away. Yun. Oh, Yeah. better. Yan, and from it Luke will 10, not. verse 40 to 42, kung may Biblia kayo, may Bible kayo, pakibuksan Opo, ninyo. samahan niyo po. Ang ganda pag-usapan po yan. Kung minsan Yan. may mga wrong choices tayo sa buhay eh. May mga pagtaya tayo sa buhay na minsan mali eh. May pagpili tayo na mali ang pagkapili natin. Minsan may ginagawa tayo pero minsan mali yung ginagawa natin eh. May mga priority tayo pero minsan mali ang priority natin. Mm. Ayan. So, napaka-importante nito na kung paano natin parang sinasabi rito, worship versus service eh, no? Yan. Ayan, pag-usapan po natin. yan. Kailangan good choice pala. Opo. Oo. Dapat good choice. Oo. Opo, huwag tayong magkamali sa ating mga choices. No, sa mga pagpili natin kasi yun yung ano natin eh, doon tayo pwedeng mapahamak, doon tayo pwedeng ma-distract, no? Possible na yun din na maging dahilan kung bakit hindi tayo magtatagumpay. Yan. Okay. Opo, kaya napaka-importante po niyan. Na yan ang pag-usapan natin yan. Kung may pwesto lang ako, pinaupo na po ako ng konti. Sige po. Alright. Okay. Start na po ba tayo? Yes. Sige na. Yes po. Umpisa na tayo. Para mas maganda, magkwentuhan na lang tayo eh, no? Pag-usapan natin si Martha. Oo. Para mas maganda kung magharutan na lang tayo sa ano. Magharutan. Okay. Sige. Sige po. Ayan po, pray muna tayo. Okay. Sige po. Para di ko alam tuloy kung paano ako magsisimula eh. Parang hindi ko na alam kung paano mag-introduction eh. Sa tagal. Sa tagal. Nakalimutan mo na. Nakalimutan ko na kung paano ba sistema sa iRad. Tagal mo kasi nawala eh. Oo nga eh. Para pili ko nga ayaw nyo na sa akin eh. Aba, si Rachel Si yan. Caricel. Tanungin mo yung miyembro mo. Si Rochelle eh. Hindi, siguro nakikita niya yung Busy yung ka. pagiging busy natin. Eh, po. Oo. Pero okay lang po. Pero lagi ko naman sinasabi kay Rachel. Rachel na anytime basta kailangan sabihin mo lang sa akin. Ayun. Pwede ko namang gawan sa umaga yun. Ayun. Basta lagi mo lang ako i-remind. Opo. 1 week yan before. 1 week before. Oo, Nagtatatawag kahit na yan. one week lang, kahit 1 week before, kaya na yan, pwede na. Hindi naman ako ganun ka-busy tao. Nax. Busy lang, pero hindi ba namang sobrang busy. Minsan parang nakikita na kita sa Senado eh. Katabi mo si... Malapit na. Malapit na. Opo, pero ito lang tayo. Maging ano lang tayo, mga maging prayerful na lang muna tayo. Sa mga issue na nangyayari sa atin. Yes. Opo. Na yan. Pag-pray natin. Wala naman tayong kayang gawin eh. Ang dapat lang talagang gawin ng mga Christians, no, to unite. Kasi may power ang unity. Yes. Ang consideration ni Lord sa unity. Pangalawa, yung sinasabi ng 2 Chronicle, di ba? Chapter 14 po ba yun? Verse 7. That if my people will humble themselves and pray. Yes. No? Oo. Kung ang bawat mga anak ng Diyos ay magkakaisa, may power. Pangalawa, magpe-pray. At tandaan natin, walang ibang didinggin ng Diyos. Walang ibang didinggin ng Diyos kundi yung mga yung mga anak niya lang, mga believers niya. Yung nasa tama. Opo. Kailangan mag-humble. Kaya kung hindi tayo magpe-pray, wala na mangyayari. Kasi wala na magpipetition sa Lord eh. Hindi naman diringgin yung mga yan eh. Yung kahit yung iglesia, hindi naman didinggin ng Diyos yan. Kahit mag-unite pa sila. Diba? Tayo ang didinggin ng Diyos. Kaya kung tayo mga Christian, bishop, pastor, at lahat ng mga ka-contemporary natin, mga Kristiyanong born again talaga, ay hindi magkakaisa para manalangin. Wala po.
Wala. Kasi yun ang hinihintay ni Lord, yung tayo lahat ay ma-unite. Tapos Amen. wala tayong ibang agenda kundi mag-pray lang. Petition natin yung Oops. doon. Po, yun lang, wala na. Hindi mo na kailangan mag-rally pa. Totoo. Hindi mo na kailangan magpasaring pa. Hindi At kung tayo ano-ano gawin mo. i-bless ng Panginoon pag magulo. Ay, wala. Nakafocus Ang dapat sa ang problema po prayers. sa atin, yung body of Christ divided. Yes. Divided po. Divided. Kaya wala rin talagang blessing. Sa unity talaga ang blessing. Mhm. Nasa unity. Kaya pag hindi nangyari yun, nako. Mali kasi ang mga choices. Mali ang mga pagpili kasi nila sa buhay. Kumbaga, meron silang bagay na ginagawa. Kaya ito pag-usapan natin, si Martha at si Mary. Yung worship versus service po. No? Napag-usapan natin kung paano tayo dapat tumaya, pumili, kung ano dapat nating gawin na tama sa paningin ng Panginoon para tayo po ay pagpalain at i-grant yung ating mga prayers. Ayan. Dapat hindi pang sarili, kundi para sa, siyempre, una sa lahat para kay Lord at sa bayan. Amen. Amen. So yun po, pray po tayo. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa opportunity na ako po at kami ay makapakinig ng salita mo. Panginoon, truly, Lord, we are so grateful and privileged, Lord. Palagi sa ginagawa mo sa buhay namin. At sa opportunity na binibigay mo para sa amin, para makapag-serve kami, Panginoon, sa iyo mismo na aming Diyos, Creator, most powerful God, who created us, Lord. Salamat, Panginoon. At salamat dahil kami po ay patuloy mo ini-encourage, Panginoon. Amen. Kung ano yung tama, dinadala mo kami sa tama, Panginoon. Kung ano yung dapat piliin namin. At ano yung dapat maging priority namin, Panginoon. Marami kaming pananaw, marami kaming akala, marami kaming mga perspective sa buhay na akala namin tama. Pero sa iyong harapan, mali po pala, Panginoon. Lord, salamat, inutuwid mo kami. At patuloy mo lang kami ituwid, Panginoon. Kung maging karapat-dapat po kami. Sa ngalan ni Jesus, sa patnubay mo, banal na Espiritu na sumasa amin, patuloy po kami yung pagpalain ng mga salita mo at ng presensya mo na patuloy na alinsabay na dadating sa buhay namin sa oras po ito. Ang ngalan ni Jesus, maraming po salamat. Amen. 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 Okay. Ayun na po. Asan na ako? Nawala yung aking better. Kailan po Ayun. The better and will not be taken away. Luke chapter 10 verse 40 and 42. Ayan po, sabi do, but Martha, sa verse 40, sabi niya, but Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. In verse 41, Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things. Ito maganda rin yung word na to, no? You are worried and upset about many things. Verse 42, but few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Verse 42, ang ganda lang. Few things are needed, or indeed only one thing. Naalala ko na naman yung one thing, no? Parang si David, meron siyang one thing, no? To spend his life, no, to the temple. The rest of his life to the temple. Mary has chosen, sabi ni Lord, what is better. Mary has chosen what is better from ito kasi yung pinaka-sitwasyon at konteksto. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay, pumasok sa isang nayon at malugod silang tinanggap sa tahanan ni Martha. Ito yung right after nung binuhay niya si Lazarus na kanyang kaibigan.
So alam naman natin, best friend niya si Lazarus, best friend niya si Martha, at best friend niya si Mary, no? Nalapit sa Panginoon itong tatlong magkakapatid na ito. At ito yung time na kung saan siya ay inimbitahan sa tahanan mismo, no, sa mismo nila Mary, Martha at Lazarus dito sa Bethany, no? Sa isang village po, no, na siguro para magpasalamat pakainin si Jesus Christ after nung event na kung saan binuhay niya si Lazarus. May kapatid siyang si Maria na naupo na may sa paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. So malugod silang tinanggap sa tahanan ni Martha at may kapatid, walang iba kundi si Maria na naupo sa may paanan ng ating Panginoong Kristo upang makinig sa kanyang itinuturo. Si Martha naman ay abalang-abala sa paghahanda kaya lumapit sa kay Jesus at nagsabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo ang baliwala po ba sa inyo, no, na pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda ng mag-isa? Sabi ni Martha, sabihan nga po ninyo siya, tulungan naman ako. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, no, Martha, Martha, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit iisa lamang ang kailangan. No? Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Ayun, tama yung sinabi, no, sa verse 42 sa English version, no? Mary has chosen what is better and it will not be taken away from her. Mas pinili daw ni Maria kung ano yung pinakamaigi na kailanman ay hindi kukunin o aalisin sa kanya. So si Martha ay masyadong nababalisa at masyadong abala. She is worried and upset, no? Pero si Mary has chosen what is better and it will not be taken away from her. This concludes that the famous story of Mary and Martha, offering a profound, no, may matinding lesson dito on the balance between worship and service. Yung pagsamba, no, alam naman natin ibig sabihin ng pagsamba. Ibig sabihin po niya yung mga bagay na patungkol sa Diyos at pagsunod natin sa ating Panginoon at pagbibigay ng kaluwalhatian natin sa ating Panginoon. Ang service, paglilingkod po yan, no? Paglilingkod sa Panginoon, mabuti naman. Kaya lang, si Martha kasi, ang kanyang paglilingkod at pag-aabala, no, ay mga bagay na practical, no, na hindi naman masama, no. In fact, ito po ay isang costume in the first century, no? Isa siyang hospitality, no? Was a sacred cultural duty. Martha is faithfully fulfilling her role as the host by busying herself with preparing a meal and doing domestic chores. O sabihin ng domestic chores, ito yung mga gawaing bahay. Traditionally, ito yung costume talaga nila, no? At kahit naman sa Pilipinas, alam naman natin, no, na talagang sobra tayong busy kapag may mga bisita tayo. Lalo tigit kung napaka-importante ng bisita natin, no? Yan na yung talagang pinakamasarap na lutuin mo, ay yung talagang lulutuin mo, ipe-prepare mo, no? At ipapakain mo. Pangalawa, yung mga baso at plato na tinatago mo na hindi mo ginagamit, no? Kahit may bisita ka. Pero pag may special kang bisita, ilalabas mo yon. Kaya naalala ko tuloy, no? Nung araw, pag tayo lang gumagamit at mga ordinary lang na mga tao pupunta sa atin ng gumagamit ng plato, kutsara at ng mga baso natin. Yung mga misan, yung baso natin, yung mga pinagkainan pa natin, yung pinagtapusan natin kainan ng mga cup noodles. Doon tayo paiinumin, doon natin painumin yung mga bisita natin. Pero pag may special na bisita tayo,
Nako, sigurado yun, yung pinakatatago nating mamahaling mga plato, baso, at kutsara, yun na ilalabas natin. Pero that is a domestic course, no? Talagang costume yan, no? Kultura yan ng mga Hudyo, no? At alam naman natin hindi po talaga masama yan na kahit tayo din mismo, sobra tayong hospitable sa lahat ng mga bisitang dumarating sa tahanan po natin, no? Pero siya po ay ito po ay ginambala po talaga ni Mary kasi normal yan, basic yan, no? Na talagang napaka-importante niyan. Kahit sinong taong nandoon sa paligid na yon, no, sa bahay nila Mary na dumating, talagang pasasalamatan, papupurihan si Martha. Kasi napakasarap ng luto, sobrang busy, masyadong nagpe-prepare ng magandang pagkain at handaan, no? Pero yung costume na yan, yung domestic course na yan, na isang tradisyon talaga na ginagawa talaga ng mga Hudyo, na basically ginagawa rin ng halos lahat ng tao yan, no? Kahit saang bansa at nasyon, no? Pero binasag po yan. Ginambala po yan ni Mary kasi dapat tutulungan niya eh. Kaya nga nagrereklamo si Martha na Panginoon, pakisabihin mo naman si Mary na tulungan ako. Napapagod na ako eh sa pagpa-prepare ng pagkain. Tapos siya, nandiyan lang, nakaupo lang sa'yo, nakikinig. Pero alam niyo po, binasag po yung traditional na yon. Yung tradition na yon. Mary breaks cultural norms by setting at the feet of Jesus, assuming the posture of a disciple, no? A role historically reserved only for male students learning under a rabbi, no? Under a rabbi. Parang sinasabi rito na culturally, no? Traditionally, ang mga halos taga-aral talaga at kumbaga nagsasanay karamihan puro lalaki. Ang mga students puro mga male o lalaki. Kaya mostly na lumalapit yan nasa core ni Jesus Christ, puro lalaki. So yung costume, yung domestic core, binasag na ni Mary yun dahil hindi siya nakiabala sa pagpe-prepare, no? Hindi siya nakibahagi sa paghahanda ng pagkain para sa bisita na traditionally na dapat ganun ang ginagawa. Na hindi naman masama. No? Pero isa rin pala ay yung ginawa niya na siya po ay nasa paanan ni Jesus Christ na nag-aaral, nakikinig siya, no, ng sermon na tinuturo ni Jesus Christ. Hindi ginagawa ng mga babae yun. Kasi siyempre alam natin ng babae, sila ay kumbaga parang nakatalaga-talaga sa paglilingkod no? Sila talaga ang magsiserve sa mga lalaki. So yung ginagawa ng mga lalaki dapat hindi ginagawa ng babae. Pero si Mary, binrake niya yon. Siya rin ay nakinig at nag-aaral sa pakikinig niya kay Jesus Christ. Kaya makikita natin, meron din anxiety no, versus attention. Martha becomes overwhelmed by the heavy workload and complained to Jesus, asking him to command Mary to help her. Samantalang si Mary was focusing and giving the attention, no, hearing the preaching of Jesus Christ at his feet, no. So nangyari, Martha versus Mary, abalang-abala at yung si Mary naman nakikinig sa paanan ni Jesus Christ ng kanyang mga tinuturo. Etong sagot ng Panginoon, ni-rebuke niya, no. Jesus rebuke, no, condemn working and serving. But Jesus does not rebuke working or serving, but he rebuked Martha's anxiety and distraction. So nakita natin na si Jesus Christ, parang tayo din ng mga tao, basically, hindi naman talaga masama yung mga pinagkakabalahan natin. Yung katulad na ginagawa ni Martha sa pag-aasikaso, sa paghahanda, dapat naman talagang gawin yun. Kaya lang, nakita natin dito, sa ginagawa ni Martha at ginagawa ni Mary, mas kinatigan at pinaburan ng Diyos si Mary kaysa kay Martha. Lalo tigit nakita ng Panginoon yung pagiging anxious worried ni
ni Marta dahil sa kanyang mga kaabalahan at kabisihan na masyado siyang aligiga sa pagpe-prepare, no, ng pagkain para sa kanyang bisita. Samantalang si Mary, pagkapasok pa lang, no, kasi nabalitaan niya paparating na si Jesus Christ sa bahay niya. Pagkapasok ni Jesus Christ at pagkupo, automatiko, sinabayan niya na. Umupo na siya sa harapan at sa mismong sa paanan ni Jesus Christ. Kita niyo, hindi ko alam kung mag-eksakto, pero malamang habang nakaupo si Jesus Christ sa isang upuan, pagkatapos siya nakaluhod o nakaupo naman sa paanan ni Jesus Christ, na maaaring nakasandal pa yung kamay niya sa hita ni Jesus Christ at nakikinig siya, parang ganon, naka-incline, no? So, nakita, no, at pinakita ni Christ kung gaano kaimportante ang pinili ni Mary versus Martha, no, sa pagiging busy niya, overwhelmed, no, sa kanyang ginagawa. Sinabi ng Panginoon, mas yung better ang pinili ni Mary. That will not be taken away from her. Na kailanman hindi makukuha. Laban doon sa mas kabisihan na ginagawa ni Martha. So, gaano ka-importante, no, ang Diyos at yung mga bagay na masyado nating pinagkakabalahan at pinagsusumikapan. So, the meaning of the one thing needed, parang katulad po yan ng kay David, na kahit siya po ay hari na, at kahit po siya ay nasa pinaka-rurok ng kanyang tagumpay, dahil siguro wala na ibang next pa sa promotion pagdating sa promotion, yung pagiging hari niya. Pero, sinasabi ni David na walang pinaka-importante para sa kanya ay ang Panginoon at yung manatili siya sa kanyang tahanan ng ating Panginoon. Naalala niyo po yun, di po ba? Na sinare ko po sa yung one thing. Ito yung pinaka-supreme, yung pinaka-supreme felicity ni David. So, dapat meron din tayong ganon. Despite doon sa mga kailangan natin sa buhay, magtrabaho, kumain, no? Maglinis, maglaba, mag-alaga, no? At mag-asawa, at mag-prepare ng future ng ating mga anak. Pero alam natin kung ano ang mas priority natin. At dapat alam natin yung one thing natin. Alam natin kung ano talaga yung dapat unahin natin. Walang iba kundi ang Panginoon, ang pakikinig sa salita ng Diyos. Nakatulad po na ginawa ni Mary. Number 1, no, the meaning of the one thing needed, prioritizing the message. In verse 39 ng Luke chapter 10, her sister Mary sat at the Lord's feet, listening to what he taught. No? Si Mary daw po ay naupo sa paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Priority ni Mary ang salita ng Diyos. Amen po ba? Kaysa sa paglalaba, sa pagluluto, sa pag-aasikaso, sa pamilya, no, sa trabaho, inuna niya ang pakikinig ng salita ng Panginoon. By declaring Mary has chosen the better part, Jesus emphasizes that the sitting at His feet to receive His word is the ultimate priority. Yon. Galing, no? Na mas pinili niya yung pinaka-better part. Na mismo si Jesus, in-emphasize niya, no, na ito yung pinaka-ultimate priority. Walang iba kundi ang salita ng Panginoon na mapakinggan natin. Kasi alam natin at alam ng Panginoon, siya mismo nagsabi sa, kung naalala nyo yung John chapter 5 verse 39, sabi sa verse 39 ng John, no, chapter 5, you search the scriptures because you think they give you eternal life. And the scriptures pointed me. Sabihin, alam natin, salita ng Diyos, no, ay magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. At alam natin, ito ang magtuturo patungkol kay Jesus. Amen po ba? Na ibig sabihin nun, ay yung tama na Jesus. At alam natin, ang salita rin ng Panginoon, ang maglilid para sa atin for eternal life. Amen po ba? So, ganun ka makapangyarihan ng salita ng Panginoon.
na dapat nating pinaprioritize po talaga, na pinapriority natin. Kasi sabi ng Romans chapter 1 verse 16, I'm not ashamed of the gospel, for it is the power unto salvation. May kapangyarihan po salita ng Panginoon. Kaya kung bakit maraming tao po hindi maka-experience, no, ng power ni Lord, kasi hindi nila alam ang salita ng Panginoon. Kaya kung hindi mo dadalhin ng sarili mo, no, mismo sa harapan ng Panginoon, naalala ko po yung ginawa ni Mary, na mismo doon sa paanan, no. Alam niyo po, sa Bible, mapapansin niyo po, lahat ng mga preaching ni Christ ay palaging parables, metaphorical. Na ibig sabihin, tinatago niya yung original o yung meaning nung kanyang sinasabi, na gumagamit siya ng mga bagay, no. Patungkol po 'yan do sa mga scribe, sa mga sa mga sa mga priest, no, sa mga Pariseo, skriba, at sa mga Saduceo, na tangi lamang makakaalam ng kanyang sinasabi para maunawaan mo, no, ay yung mga taong lumalapit lang kay Jesus Christ. Kaya yung ginawa ni Mary, so lang, talagang mauunawaan niya at maiintindihan niya at malalaman niya ang tama at ang katotohanan at mismong sinasabi ni Christ. Kasi mismo doon siya sa harapan ni Jesus Christ. Kasi naalala ko yung time na sa Matthew chapter 24, nung binida ng mga disciple ni Christ yung mga building na nagagandahan, sabi ni Jesus Christ, walang bato sa ibabaw ng bato na hindi babagsak. So ngayon, na nagulumihan na nagtanong yung mga disciple ni Christ na anong ibig sabihin nun. Kaya lumapit sila kay Jesus Christ. Nalaman nila, yon, sinabi ni Christ ang ibig sabihin. Kaya tayo, kung di talaga tayo lalapit, hindi tayo sasadya talaga, mismo in the core of Jesus Christ, no, sigurado hindi natin malalaman at maunawaan kung ano ibig sabihin niya. Kahit ang salita ng Diyos, hanggat hindi mo bababaran, hindi mo talaga unawain pag nilay-nilayan, hindi mo unawaan. Kaya talagang dapat talagang lumapit talaga tayo mismo kay Jesus Christ para maunawaan natin, marinig natin kung ano ibig sabihin ng Panginoon sa kanyang mga salita. Kaya kung di ka pumunta ng simbahan, hindi ka magla-live group, hindi ka magpe-pray, magbabasa ng salita ng Panginoon, hindi ka mag-a-ask kay Lord ng wisdom. Kung hindi mo ilalapit ang sarili mo mismo sa harapan ng Diyos, hindi mo maunawaan at maintindihan ang kanyang salita at ang kanyang kalooban. Amen. Dahil ang scripture mismo ang magpapaunawa at magpo-point para sa atin patungkol kay Jesus. Dahil ang scripture ang magte-testify about Jesus Christ. At ito magdadala sa atin sa eternal life, sa buhay na walang hanggan. So number 1 is prioritizing the message. Scriptures, Word of God, because the Word of God is very powerful po talaga yan. And number 2 is who is hosting who? Who is hosting who? Ano yung sabihin ng who is hosting who? Martha believed she needed to provide for Jesus, but Mary recognized that Jesus was the one providing the ultimate nourishment. Ibig sabihin, si Martha, niniwala na kailangan niya ipaghanda si Jesus Christ ng literal na pagkain talaga. But Mary recognized that Jesus was the one providing the ultimate nourishment. Ibig sabihin, who is hosting who? Ang ibig sabihin po niyan ay sino ang nag-host sa sino or sino ang nag-anyaya sa kanino. It is used when asking which person. Parang sinasabi, sino ba yung bisita mo? Kilala mo ba yung bisita mo? Gaano ka-importante ba yung bisita mo? Sino ba siya? Kahit sabihin natin kilala ni Martha si Jesus, dahil best friend, pero hindi niya kilalang kilala talaga si Jesus Christ. No? Hindi katulad talaga ni Mary, na alam niya, no, kung ano ang kayang ibigay ni Jesus Christ. Kung ano importante na dapat niya gawin para kay Jesus Christ. Naalala niyo rin, di ba si Mary rin talaga yung nagbuhos, di ba? Tama ba? Ng mamahaling pabango sa paanan ni Jesus Christ. At tama ba? Yung mamahaling pabango na pinabango niya kay Jesus Christ ng halaga isang taong sahod ng isang ordinaryong manggagawa.
So si Mary, marami siyang pagkakataon na ginagawa kay Jesus Christ na kinalulugdan ng ating Panginoon. Jesus told her sa John chapter 11 verse 25-26 po, I am the resurrection and the life. Anyone who believes in me will live even after dying. Ito po yung konteksto na kung saan no na binuhay ni Jesus Christ si Lazarus. At sinabi niya kay Martha na si Lazarus ay mabubuhay. At sabi ni Martha, opo, alam ko mabubuhay siya sa huling araw. Pero ang tinutukoy ni Jesus Christ doon, literally nabubuhay niya talaga si Lazarus. Pero no, ang kagandahan lang, si Jesus Christ ay buhay at pagkabuhay. At kahit daw tayo mamatay, tayo daw po ay mabubuhay na maguli. Yun ang kayang gawin. Hindi, kumbaga, hindi naalala ni Martha yun, no? Na yung kanilang bisita ay makapangyarihan, bumuhay ng patay, na walang ibang bumuhay, no, ng patay kundi si Jesus lang. Kaya that was the first experience nila, na makakita sila ng isang patay na 4 na araw na nabuhay pa. Who is hosting who? Sino ba yung bisita nila? Gaano ba ka-importante, no, yung bisita nila? Amen po ba? Naakala mo, ikaw yung magiging, kumbaga, ikaw yung magpo-provide ng pinakamasarap na pagkain, no, sa event na yon. Pero hindi mo alam, yung bisita mo, ang siyang magpo-provide ng pagkain, ng buhay, no, at ng tubig ng buhay, na sinasabi na kahit kayo po ay kumain, magugutom pa rin kayo, pero ako, ang tinapay at ang tubig na pag kinain, di na magugutom, pag ininom, di na mauuhaw. Who is hosting who? Hindi natin alam na si Jesus Christ, ang tumubos sa atin, si Jesus lang naman, no, ang namatay na nabuhay. Amen po ba? At siya lang yung tanging dahilan kung bakit tayo naligtas, namatay sa krus na Kalbaryo 2,000 taon. Walang iba kundi si Jesus Christ, na ngayon ay nasa kanang luklukan ng ating Panginoon. Amen po ba? Nasa kanyang kaharian. So yun lang naman, yung bisita mo. Sino nga ba bisita mo? Walang iba kundi si Jesus Christ lang naman, ang creator ng universe at nag-create ng buhay mo. Amen. Number 2 is, who is hosting who? Amen. At number 3 is eternal value. Sa verse 42, but few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Isa lamang ang kailangan, sabi niya kay Martha. Pinili ni Maria ang mabuti at ito hindi aalisin sa kanya. Eternal value. Yung pinili ni Mary, ito po yung maglalast forever. Na alam niya magdadala doon sa buhay na walang hanggan. Na kahit sino man ay hindi mananakaw ito. Kahit sa Satanas, hindi makukuha nito para sa kanya. Jesus notes that Mary's choice will not be taken away, highlighting that spiritual communion and learning God's word have eternal significance, whereas physical tasks are temporary. Amen. So ito eternal value. Pinili ni Mary, no, ang pinakamaigi. At ito ay hindi kukunin ni naman para sa kanya. Amen po ba? Hindi katulad ni Martha na kanyang pinili ay yung physical task na isang temporary lang. Lahat ng bagay sa mundong ito ay temporal. Pero ang pinili ni Mary ay pangwalang hanggan. So yun sinasabi natin. Maraming tao, mali ang mga choices. Mali ang mga priority. Maraming tao po mali ang pagtaya nila sa buhay. Maraming tao practical. Pero hindi nila kailanman nilalagay ang sarili nila sa spiritual na bagay. Samantalang ang meaning ng pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita.
at sa paghihintay ng mga bagay na hindi pa dumarating. Yung assurance mo, no, at confidence mo sa ating Panginoon, despite sa hindi mo siya nakita at nakausap personally. Pero naniniwala ka sa Kanya. Pero si Mary, no, o si Martha rin pala, no, ay maraming katulad sa atin. Maraming aligaga, maraming busy, maraming mga tao na ang priority nila ay career, no, yung ma-reach yung success sa buhay at yung ma-reach yung kanilang mga pangarap sa buhay. Pero nakakalimutan nila ang pinaka-importante, yung Diyos. Marami naghahangad yung sa ibibigay, pero hindi naghahangad sa nagbibigay. Amin po ba? Mas maraming pumipili, no, sa mga praktikal na bagay, pero hindi nila alam na kahit gaano man sila katalino, kahusay, katyaga, no, tandaan natin, kapag hindi pinahintulot ng Diyos na ma-reach mo lahat ng pangarap mo, hindi mangyayari para sa iyo. Hindi mo mararating. Dahil still, si Lord pa rin talaga ang may control ng lahat ng bagay. Amen po ba? Kaya Mary, no, chosen what is better and it will not be taken away. Amen. So yun lang. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay, yan. Yan ang story ni Martha at saka ni Ni Mary. Ni Mary. Opo. Yeah. Ito yung mahambing natin sa isang parang yung nag-church ka. Anong pipiliin mo? Yung mag-church ka o yung meron kang gawain na ibang bagay. So, halimbawa, itong araw na ito o yung araw ng church, pipiliin mo ba yung may birthday party kang pupuntahan o yung Yun, tama. o mag-church ka, magwo-worship ka? Kasi iba sa atin pinipili yung yung kasiyahan muna, yung ng katawan, yung kasayahan ng iniintindi. Araw ng pag-church yun, uunahin pa ba natin ang iba? So, yan ang katulad ng Martha at saka ni Mary. Yung sinasabi mo kanina, yung nag-wash naghugas ng paa ni Jesus. Si Mary ng Si Mary yun, di ba? ng Magdalene Bethany, ba? ng Tama. Bethany. Bethany. Siya yung Tama, Bethany kasi taga Bethany yan si Mary. Siya rin po yan. Opo. Yeah, iisa lang yun eh. Opo, isa lang po siya. Yeah. Amen. Kaambo, itong kay Martha, anong masasabi mo sa ginawa niya? Yun nga po. Ito pinapatungkol nga sa atin bilang mga lingkod ng Diyos, no? Meron mga kasi nga pong mga mananampalataya na aligaga, no? Pero meron naman talagang nandoon yung focusing sa Word of God. Ang gusto ng Diyos dito sa atin is mag-focus tayo sa mga salita ng Diyos, makinig tayong mabuti, huwag tayong masyadong maging warrior, no? Kasi yung mga Kristiyanong warrior, medyo ang tawag doon, sabi nga warrior, ang Kristiyano ay dapat maging warrior, hindi warrior, no? Kaya tayo mga kapatid, ito ang tinuro sa atin ni Pastor Andrew, tayo maging aligaga, no? Relax lang tayo, makinig tayo ng salita ng Diyos. Kasi si Martha kasi pinili niya yung mga bisita. Yun. Na wala yung focus niya. Instead si Mary ang pinili niya yung makinig sa ituturo ni Jesus, Ni Lord, no. Ni Lord. So si Martha kasi siguro ang thinking niya, maraming bisita, sino mag-aasikaso, yung mga luluto, may mga pagkain, lalo pag kakainin ng Panginoon, Yeah. Siguro ganun ang thinking niya. Kaya lang mas maganda yung pinili ni Mary. Kasi gusto niya yung maglingkod sa Panginoon kaysa sa maglingkod sa tao. Yan ang ano niyan eh. Ang problema lang kasi ngayon, katulad ng nangyayari sa atin ngayon, na maraming Kristiyano na umulan lang ng konti o
Hindi na lang mag-church. Hindi na. Katulad yan. Umuulan ba sa inyo o bumabagyo pa ba? Wala na. Wala nang bagyo Pabugso-bugso lang Araw yung nga ulan. daw. Siguro, kapag nung panahon siguro na medyo makulimlim lang, wala pa naman yung ulan. Pag araw ng Sunday, may worship. Sabihin, uulan nata. Hindi na muna ako mag-church. Sa amin po, Kuya Ramon, Ma'am C, Pastor Andrew, makwento ko lang. Apo. Every Sunday po talaga, nung before na nabubuhay yung tatay pastor namin, pangarap niya na talagang yung mga nag-church sa amin, doon na rin magla-lunch. Kasi karamihan po nga, yung mga nanay, pagkatapos nga po ng Sunday service, nagmamadali, magluluto pa raw sila. So pinag-pray po namin yon until meron po kaming naging kapatiran niya po na galing sa ibang bansa, na siya po ngayon ang nag-pledge sa amin na every Sunday, hindi na kami nagmamadaling umuwi. Kasi may preparado ng lunch sa church namin. So yun po, biyaya ng Diyos sa amin. Ngayon, hanggang ngayon po, siguro almost a year na po, pagkatapos po ng service namin, makikita nyo talaga, nag-stay yung mga kananayan, katatayan, hindi na sila nag-iisip, ay yung may lunch natin, ano yung lunch natin, gano'n. So yun po yung maganda na huwag po tayo masyadong mag-alala sa mga bagay-bagay na unahin muna po na natin si Lord. Yun. Pero ang tanong ko, yung bang ginawa ni Martha, ministry niya yun? Pastor Andrew, di ba yung ginawa ni Martha, yun ang ministry niya? Yung mag-prepare. Kasi katulad sa church. Hindi, ano po yun? Isang domestic core po yun. Na basically ginagawa talaga ng mga household yun na pagbibisita talaga, syempre kahit tayo dito sa Pilipinas, talaga naghahanda tayo, di ba? Kaya lang, talagang si Lord, kasabay nung nakita kay Mary na ginawa niya, binrake niya yun eh. No? Kasi tayo, masyado tayong practical eh. Di ba? Na which is hindi masama yung ginagawa. Hindi masama po, napakaganda po nun. Normal natin ginagawa yun eh. Kaya lang, doon sa pagkakataon na yun, in-emphasize talaga ni Jesus Christ kung gaano kahalaga po ang salita ng Panginoon. Na sa pagdating na pinakayong who is hosting you, sino ba yung bisita mo? Dapat kung alam mo yung bisita mo, magbabago ng buhay mo. At alam mo yung taong ito, kaiba to. Na alam mo itong taong ito, may dalang kakaiba ito para sa buhay mo. Amen. Na hindi, kumbaga, kung ang bisita mo ay kung ang bisita mo sa bahay mo ay si Presidente Marcos. Sa tingin mo, pag pumasok sa bahay mo, ano kang mangyayari? Siya ang bisita mo, ano gagawin mo? Sigurado yun baka practically ang gagawin mo, mag-prepare ka para sa kanya, pakipainumin mo ng tubig o kaya ihanda mo siya ng pagkain, di ba? Pinakamasarap. Pero iba, siyempre, kasi alam mo yung tao na to, pwede magbago ng buhay mo Kasi kunin ka niya sa kabinete niya o kaya ilagay ka sa isang department niya o kaya tulungan ka niya, bigyan ka niya ng isang maleta ko sa ito. Hindi, parang gano'n, di ba? Okay, bigyan ka ng pera. Para guminawa ka, Pilipino ka, giginawa ka, yumaman ka para payayamanin ko kayong mga Pilipino. Para mga Pilipinong yumam. Ano yun? Doon ka muna, pakinggan mo muna, sasabihin niya sa iyo. Kasi nagmamadali yun Parang si Jesus Christ. Yung 3 years na kanyang pag-ministry, mabilis yun. Kaya yung bawat panahon na makasama mo si Jesus Christ, ay wag mo nang yun. Wag mo na talagang sasayangin. Oo. Kaya nga in-emphasize ni Jesus Christ di ba? Naalala niyo po? Yung si Mary rin, nagbuhos ng mga mahal pabango sa kanya. Ang sabi ni Jesus Christ sa kanya, yung ginawa ni Mary sa akin, maalala yan. Hanggang ngayon, maalala natin. Ilang libong taon na. Kasi ako, sandali lang ako sa mundong ito. Mawawala agad ako. Pero maniwala ka pa, yung ginawa niya, hindi na magagawa ng iba sa akin yun. Amen. Diba? Yun yung bagay na yun. Na, who is hosting you? Ibig sabihin, alam mo si Jesus Christ yun? Hindi niya ba alam na yun ang bumuhay ng kapatid niya? Sino gumawa nun? So, ibig sabihin, yung bisita mo kakaiba na dapat higit mong pagbigyan ng panahon mo para mas dumuon ka na lang mismo malapit sa kanya. Titigan mo siya, di ba? Kasi baka di mo na makita. Tayo hindi nga natin alam itsura ni Jesus Christ sa pagkatao di ba? Di ba? Parang gano'n, titigan mo siya. Itsura, ang sasabihin niya, ay yung sinasabi niya lang. Parang naalala ko yung isang mentor ko. Alam niyo po, tuwan-tuwa po ako doon. Gustong-gusto ko yun palagi.
na kahit makausap ko lang, kahit ipag-drive ko lang. Kasi pagkausap mo yun, pag naipag-drive mo yun, pag nakatabi mo yun, siguradong lagi kang merong wisdom na mate-take home. Kwento niya lang. Grabe, matutuwa ka dahil may matututunan ka. Lalo na si Jesus Christ, di ba? Amen. Binrate niya yun, in-emphasize niya yun na talaga. Ito kasi yung bisita ko kailangan priority ko to. Kaya kahit na anong kabisihan, pinaunawa na sa atin ngayon na kung gaano kahalaga ang dapat nating piliin na yung Diyos at ang salita niya. Kasi alam natin, ito magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan at sa katagumpayan natin. In temporary, ordinary lang yan, basic yan. Hindi po masama yan. Jesus Christ, hindi naman minamasama yan Kaya lang, ni-rebuke lang siya kasi ang Diyos na yung kausap mo at nag-aas sa'yo di ba? Nandiyan na sa poder mo, pinalalagpas mo. Di ba? Yan lang naman. Naisip ko lang kasi baka si Martha, sabi niya siguro, walang magpe-prepare ng pagkain. Kung dalawa sila ni Mary na makikisalo kay Jesus that time, sino magpapakain sa Panginoon pagkatapos nilang yun po yung basic na talaga magiging act mo talaga. Tama po yun. Sa tao talagang yun ang iisipin, katulad niyo po yun ang naisip niyo. Pero sa sitwasyon na yun, bakit ang mas kinatigan ng Diyos si Mary? Ibig sabihin, tama yung ginawa ni Mary kaysa sa ginagawa ni Martha. Opo, kasi pwede naman di siya maganda mag-spend na lang siya ng time kay Jesus Christ. Amen. Na yakapin niya si Jesus Christ, makinig siya kay Jesus, titigan niya si Jesus Christ. Kasi di ba mismo, yung time na yon halos malapit na yon yung time niya Marami na siyang time na nagpipredict siya ng kanyang kamatayan Oo, na malapit na So sabihin, that was maybe the last days ni Jesus Christ sa earth bago siya ipako sa krus. Oo. Yung mga kahit kay Mary nung sinabi niya binuhos siya ng pabango, mamamatay na ako Hindi niya na magagawa sa akin yan. Oh, di ba? Yun ganang bagay sa atin ganun. Ang buhay maiksi. Ang panahon natin maiksi na lang. Amen. Kaya kung di pa natin ang problema kasi ito pa example na malulungkot ako, yung may sakit ka na nga, yung alam mo mamamatay ka na at matanda ka na. Pero kinukuha mo pang dahilan para hindi mag-church. Yan. Dapat nga mas more kahit gaano ka mahirapan, kahit bedridden ka, dapat yung the rest of your days, dapat spend mo na sa Lord. Amen. Correct. Oo. Huwag ka na magdahilan. May sakit. Dito mo naman, may sakit ako. Paano ka makakapag-church? Mali. Engot. Mali ka talaga doon. Wrong ka doon. Wrong ka talaga. Very wrong ka. Sabi ni Lord, very wrong ka. Dapat kung kailan ka mamamatay, alam mo mamamatay ka, dapat mas lalo mong i-google dapat nga tumira ka na sa church, doon ka na lang mamatay. Sa akin mas gugustuhin ko mamatay sa loob ng church. Kahit hindi ako perfecto, pero alam ko, yung buhay ko gusto ko ibigay sa Panginoon. Kahit malang sa ganung bagay. Yeah, kasi parang feeling mo safe ka na, nandoon ka. Oo. Yeah. Tsaka consciously, alam mo, kahit hindi ka perfecto, marami kang mali, pero yung ganung bagay ginawa mo. Parang ikaw nararamdaman mo, natutuwa ang Diyos Di ba? Yeah. Ganun dapat. Mali tayong mga conception sa buhay. Dapat pagka kahit hindi na, kahit walang sakit, basta makapagbasa naman lang ng one verse sa isang araw, mag-devotion. Alam niyo po ba yung sa dahilan? Wala tayong dahilan. Kasi binigyan na ni Lord yung pinakamatindi example, yung paralitiko Di ba? Ako nga, sabi ko nga Lord, kung dumating yung punto na gano'n, wag naman nawa in Jesus name. Pero babayad ako talaga ng tao para makapagsimba lang. Buhatin niyo ako, mag-isimba ako. Opo. Ganon, gagawin ko talaga yun. Dapat may ganon thoughts. Amen. Ang mga Kristiyano. Yeah. Opo, kasi yung buhay natin, tutusin, pag naunawaan natin, ang buhay natin buong buo yan para sa Panginoon. Wala tayo niyan. Yan. Actually, ako po nung na-stroke po ako, nung pumupunta po ako ng church, ang inisip ko, sino magtutulak, sino magkilid sa akin. Si Iska po, kumuha po ng isang tao para bayaran lang po, para maitulak po ako sa church. Pauwi, tsaka papunta.
So, napakalaking bagay po yun, yung talagang alam mong may karamdaman ka, dapat mas focus ka kay Lord, bigay mo na yung buhay mo. Kaya nabibless po ako noon kay Iske. Sige ka, tatawag ako, babayaran ko na lang para may mag-ano sa iyo, bumaba sa tricycle, kasi si Iska po during that time, busy po sa trabaho. O yung mga anak ko nag-aaral, sino ka ako sasama sa akin sa church. Ayun po, sa biyaya po ng Diyos, 3 months po ako naka-wheelchair, may tumutulak. After po ng 3 months, naka-cane na lang ako, hindi ko na kailangan Oo ng nga, tagatulak. galing. Opo, glory to God po, yun. Yeah. Salamat po sa Diyos. Amen. 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 Kaya huwag nating aksayahin yung panahon, ano, habang humihinga pa tayo. Amen. Mag-worship pa rin tayo kahit anong nangyayari sa buhay natin. Dumadanas nga tayo ng mga problema sa buhay, mga struggles natin, mga pagsubok. Mas lalo tayong kakapit, ano, mas uunahin natin yung pag-worship o maging close tayo sa Panginoon. Nangyari kapag may problema, parang wala na, nangihinayang na. Nawawala ng gana. Nawawala na ng gana. Yun Walang gana. Yun ang Wala ng pag-asa. yun ang nakakatakot doon, ano? Pagka sabi, patapon na buhay ko, bahala na. Kung saan ako pupulot, yung mga ganun bang katuwiran. Pero hindi natin naisip na saan ba ako pupunta pag ako'y namatay, di ba? Tanungin nila sa sarili nila. Parang tingin mo kasi sa sarili mo, parang baliwala ka na eh. Parang basura ka na kung ano man mangyari sa dyan, mamatay ka man dyan o ano. Parang baliwala sa iyo. Pero hindi mo iniisip na baka yung pupuntahan mo sa impyerno, bakit hindi mo isipin na pupunta ka sa kaharian ng Panginoon? Yun ang pinakatutuunan ng isip natin, hindi yung babaliwalain mo na lang kasi marami kasi nangyayari na, lalo ngayon sa panahon natin ngayon. Parang nangyari, pera-pera na lang nangyayari ngayon. Hindi ba? Pera-pera na lang. Oo nga po eh. Yun ang nakakalungkot. Hindi naman natin madadala yan. Kaya mali nga ang choice natin. Kumisa parang kay di ba? Ito mga wrong choices natin sa buhay. Because of our wrong attitude, wrong heart natin. Si Abraham, dahil meron silang conflict na ni Lot na pamangkin niya, di ba? Pero pares sila masagana. Pares na sila masagana. Even, oo. Pero dahil si Abraham, ayaw niya ng gulo, ayaw niya mag-away sila. Pagka mag-anak sila, pamangkin niya yun, di ba? Oo nga. Dahil lang sa lupa, di ba? Sabi niya, sige, mamili ka na. Kung saan mo gusto. Kung saan ang pipiliin mo. At kung ano yung matira, yun na lang akin. Parang gano'n, di ba? Pinauna niya na, ikaw na una mamili. At kung ano yung gusto mo, yun na, di ba? So ngayon, si Lot, pumili siya. At yung natira, yun na kay Abraham. Alam niyo po, minsan mga ganung bagay, pag hindi maganda talaga heart natin, minsan mali na pipili natin. Di ba? Kaya si Lot, ang napili niya, yung Sodom at Gomorrah na lugar. Di ba? Oo, samantalang si Abraham, dahil sa kanyang ganda ng heart niya, ayaw niyang gulo, ayaw niya ng away, may kamag-anak tayo, mas nagtitiwala siya sa Panginoon. Kaya sabi ni Lord sa kanya, lahat ng natatanong mo, bibigay ko sa'yo, yun na yung sa'yo. Yun. Kaya, pinakamaigi pa rin talaga yung hanapin natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Sunod tayo sa Kanya. Nung binabasa ko nga din yan, Pastor Andrew, talagang papagbigay ni Abraham. Pero yun, iniisip ko rin, bakit ang pangalan ni Lot ay Lot? Kasi nga marami siyang lote. Lot. Joke lang. Ada, may insights dito si Tristan. Both Mary and Martha served God. There was nothing wrong with what Martha did, but her focus was misaligned with what the Lord wanted for her in that moment. Mary, however, chose what is better in the sight of God. The lesson implies that God doesn't prohibit us from fulfilling our obligations in this world. Instead, He is showing us what we should value the most. It is prioritizing the Word of God over earthly things. It doesn't mean we will neglect our worldly responsibilities, but it shows that our hearts are focused on spiritual and heavenly
things. Sabi ni Pastor Amen. Flosser, Pastor, napakaganda mo galing. ng konsepto ng inyong ibinahagi. Giving Yeah our po. utmost priority to our God who deserves Mm. our all and for His glory. Salamat po. Amen. Very good. Kita po, tama. Yeah. Especially ngayon na yung buhay natin, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo sa mundong ito. So, Amen. samantalay na lang natin ngayon na Oo. habang malakas pa tayo, magsilbi, Yes. mag-church, mag-worship tayo sa Panginoon. Kahit, kasi ang nagpapahina sa ating Pastor Andrew yung Apo. mga trial sa buhay. Mhm. And the way I Apo. observe, marami akong nababasa mga articles na psychologically kapag ang tao nadidepress na, yan, anxiety, yan. Yung nawawala na ng tiwala sa Diyos, parang gumagawa na lang ng sarili niyang paraan. Sariling diskarte. Diskarte niya na uunahan ko na ang Diyos. Total, parang hindi naman ako naririnig eh. Parang ganun ang dating. Ano? So, ang tendency niyan, dahil ito ay gawa ng tao, maaaring sumablay, sasablay. Oo. Hindi katulad ng plano ng Panginoon, perfect yung plano ng Panginoon kasi alam niya yung time na para sa iyo o yung hinihiling mo ay ibibigay sa iyo. Whereas sa tao kasi kapag yung tao ang gumawa ng sariling diskarte, either gumawa ito ng alam mo na lihis, or kakapit sa patalim, ganyan, So kaya ang magiging outcome nito ay maaring magkaroon siya ng problema in the future. Kaya mas mainam pa yung hintayin natin. Parang si Abraham. Ilang taon naghintay si Abraham bago magkaanak. Tagal. Ang tagal. Di ba? Kung hindi ka makapaghintay at suddenly umalis ka tapos dumating na pala yung answer prayer mo, iniwanan mo. Amen. Na-miss mo yung na-miss mo yung blessing. Ayan. Okay. Meron pa tayong mga questions dito? Wala na. Ayan. Wala ko si attorney. Walang question Oo, nagpaalam eh. May Wala lakad. Oo nga. Oo. Happy Sayang. birthday sa kanya. Happy Happy birthday, attorney with no case. Ay, umalis ba? Hindi ba, Hindi ko Oo, alam. nag-message po sa akin eh. Absent muna daw po siya. Ganun. Nakalimutan kong banggitin kanina. It's okay. Ayan. Bueno. Para makakain na si Pastor Andrew. Pastor Andrew, opo. Pananghalian. Baka lunchtime na siya abutin. Kaya, Oo nga eh. Oo nga pala, alas 12 na. Pero okay lang po. Okay, Pastor Sana Andrew, po meron pong nakapag- prayer request po. Pakisama niyo Sige po. Ano po. Una po si Pastora Charis Asban. Meron po siyang brain tumor. 31 years old. Pagkatapos po si Ate Monet Garcia na may stage 4 breast cancer. And then si Nanay Alicia Tingson na hanggang ngayon po ay comatose. Yan po. Yung tatlo po yan. Bali ang pangalan po? Alicia? Charis. Pastora Charis Asban. May brain tumor. Opo, Charis Asban. Pangalawa, Monet Garcia. May stage 4 breast cancer. And then yung pangatlo po, si Nanay Alicia Tingson na nakakomatos po. Ayan po. Hindi ko ma-memorize yung pangalan. Sige po, babanggitin nyo. Pag-pray na lang natin. Tapos Hindi ko sama niyo rin naisulat. po kami. Pastor, kasi Apo. po kasalukuyan po kami nagdadalamhati ngayon ng family ko, mga kapatid ko na namatay kasi yung namamatay brother na po niya. Brother ko po, yung kuya po namin. Ayun po ba yung yung... Si Aristeo Santos, opo. Opo, Noong Sunday opo. lang po, nagkaroon po Opo. ng heart attack habang natutulog, hindi na po nagising. Natake na po. Ni-revive siya pero hindi na po gumana. Ngayon po ay nakaburol po siya ngayon at huling gabi po namin by Thursday. Kapatid niyo po yun? Pastor Sammy? Yes po, kuya po namin. Kuya. Yung nakikita niyo po nung nagpunta kayo dito, katabi lang po namin siya. Alam ko lumabas siya noon eh. Nakita rin po yun. Yung malaking lalaking maputi. Ay, yung ba yun? Yung Hindi ko naman nakapunta. Hindi. Kala ko dumaan dyan sa likod mo eh. Sige, Sama mo na rin, Pastor, si Pastor Ellen Gonzalez. Pastor Ellen. Ay, oo nga po pala. Opo. May mga health issues siya. Pastora po, Pastora. Pastora. Si Pastora Ellen po. Yan Speaker din po natin. Nanay ni Pastor Kiko. Pastor Kiko. Opo. Sige po.
Pray po tayo. Lord, salamat po Panginoon muli sa salita mo na napakinggan namin. At sobra po kaming blessed, Lord, sa, sa lahat ng mga nangyayari sa buhay, Lord. At alam po namin lagi na may magandang plano ka para sa amin. At lahat ng ito ay still for our own good, Lord. Salamat po, Panginoon. Madalain po namin, minsan pa, Panginoon, ang bawat concern, prayer request, petition ng mga kapatid namin na may mga karamdaman, Lord. Hindi ko ma-mention lahat ng nabanggit, pero Yes, Lord. in detail, Lord, alam ko pa po may nakakapatid. Alam mo po ang sitwasyon nila, individually, Lord. Alam ko po, Panginoon, alam mo kung ano ang nangyayari, Panginoon, para sa kanila. Sa ngalan ni Jesus, Lord, nakikipanalangin ako para sa kanila, Panginoon, provision upon provision, Lord, and favor upon favor, Lord, will cross ako to them, Lord, in Jesus' name. Lord. Will across to them, Lord, in Jesus' name. Lord, dalayan ko po, Panginoon, na sila ay pagalingin at palakasin, napahabain ng buhay. Dalayan ko rin, Panginoon, na i-provide nyo lahat ng kanilang mga pangailangan. Amen. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus. Ngayon din, Panginoon, dalayan ko po, Panginoon, kay Pastor Ellen, Panginoon. Lord, Jesus. Ako, nawala ako. Nawala siya. Napindot yung camera. Baka nalobat na. Hindi, nakapikit naman siya. Nawala nagpe-pray. Baka mamaya nagpe-pray siya na hindi niya alam na naputol. It's okay. Anyway, and yun ang pinag-uusapan natin kanina, yung about si Martha at saka si Mary. Inuna ni Martha yung gawain na May tanong dito si mga households, yung gawain sa bahay. Samantalang tama yung sinabi ni Pastor Andrew na may importanteng o may special na bisita o VIP na bisita. Yun makikita mo lang yun, sandali lang. Kaya samantalahin mo na, di ba? Si Martha kasing ginawa niya, inuna niya yung mga gawain bahay. Kaya na-miss niya yung opportunity na makipag-fellowship kay Lord, kay Jesus. So yun ang sa buhay natin ngayon na nangyayari. Yung time natin na ginugugol natin sa mga bagay na hindi ko naman sinabing walang katuturan. Yung bigyan natin ng mas importansya yung bagay na pangkalangitan. Kasi nga sabi, seek ye first the kingdom of God. Kingdom of God. And all these things will be added unto you. Unahin mo muna ang Panginoon, ang kalangitan. Dahil kapag inuna mo yan, hindi mo palang hinihiling o hindi mo pinagdadasal, ibibigay na sa'yo. Alam kasi ng Panginoon kasi yung pangangailangan natin. Kung unahin natin yung mga personal nating gawain kaysa sa Panginoon, that's your choice. Huwag tayong magpakamarta. Dahil mas practical, mas importante yung oras natin sa Panginoon. Dahil sabi ng Panginoon, pag naglingkod ka sa akin, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwanan. So yan ang sa application nito sa present generation natin is we give so much time sa mga bagay na supposedly lalo na pag Sunday like go shopping, nood ng TV. We spend a lot of hours watching TV diyan sa ating mga gadgets and everything. Pero yung ating Bible ay nakatiwangwang. So we don't have time. At least sabi nga, di ba, kahit konting sandali lang sa Bible. But lahat tayo ay guilty dyan. Guilty tayo dyan. So, maaring hindi naman lahat, pero karamihan sa atin ay guilty. Nakakalimutan natin yun. Nandun yung totoong buhay na sana ay kung binabasa natin. Kahit nasabi natin yung iba kasi, yung iba, paulit-ulit naman yan, pare-pareho lang yan. But the more na binabasa natin to, the more na maipamumuhay natin, yung mananatili ba sa atin, magiging parte na ng buhay natin yun. Yan. Kaya, siguro nga, halos lahat ay
nakakagawa niya na ang sarap magtingin sa Facebook, di ba? Manood ng TV. Parang gano'n. Pero kahit na okay siguro sa cellphone, then may Bible naman diyan kung ayaw mo magbasa ng talagang Bible. May mga verses dyan. Pero siyempre ang mga technology ngayon is may mga nagpa-pop out, baka maano ka doon, biglang lumalabas. May mga lumalabas, uy, ano to, sale to, mga ganon. So, nawala na yung focus. Unless kung talagang Bible ang babasahin natin. Yeah. Hindi tayo madidistract. Nakafocus lang tayo. Unlike sa kung anong bagay na ginagawa natin. Ayun. Ayan, Kaya sabi ni... tanong mo dyan Opo. Tanong po nga, Ma'am C, ilang oras tayo nagpe-Facebook? Isang Correct. oras. Correct. Mga ganun Pero ang tanong, meron ka din bang isang oras na nagbabasa ng Bible? Diba? Yeah. Kailangan meron talagang paglalaan ng salita ng Lord. May tanong dyan si Ate Glenda May po. Yun na nga sana yun. Parang yun na rin yun, yung tungkol sa... Yun. Yung paano sinabi po yung nyo, mga Martha sa Papsi. ministry na they're busy in the kingdom but not with the king. With the Meaning king. po, nagpapahayag na nila ang kanilang prayer time with the Lord. Napapabayaan na nila. Ayan. Yan na nga yun yung sinasabi natin ngayon. Ayun. So, sabi naman dito ni Pastor Andrew, all our prayer requests be granted in Jesus' name. Ayun na. Amen. Biglang naputol kasi. Tinapos na niya. Okay, Naputol Pastor, baka no ng worries global. po. Thank you, Pastor Andrew. Have your lunch na po para Lunchtime. lumakas-lakas ka dyan. Ayan, totoo, madidistract nga pag sa phone tayo lagi. So, ayun. Pero, sa atin naman po, Ma'am C, ito katulad ng generasyon natin, no? Alam natin na meron tayong mga gawain. Yeah. Mas malaki pa yung time natin para mag-prepare, di po ba? Kaya agahan natin yung pag-prepare para pagka-on time na ng gawain, naka-relax ka na, naka-focus ka na sa mag-share ng Word of God kasi naipreparado mo na Time management. Hindi yung time management lang, tsaka balance lang talaga. Opo. Amen. Salamat po sa Diyos sa turo ni Pastor Andrew. Iniisip ko lang si Martha kaya during that time. Kung bigla bang dumating ang Panginoon doon sa kanila or alam nilang pupunta sa kanila. Alam yata Pupunta po yun Alam po nila darating doon si kung Martha. alam niya, say Jesus. dapat ang ginawa ni Martha, bago dumating ang Panginoon, nag-prepare na. naghanda na. Naghanda na. Para pag naka-join sa doon kila sa mga tao. Hindi siya nagpanic kasi nung nandun na si Jesus parang nagpanic siya. Ano gagawin ko? Anong ihanda natin? Maria, tulungan mo naman ako dito. Si Maria nandun ako po nakikinig na di ba? O kaya yun, hindi siya nakapagtuon ng pakikinig ng salita ni Jesus. Pambira. Si Jesus nga 3 years nga lang, sabi ni Pastor Andrew. Yung mga oras ni Jesus Christ that time sa Israel, kailangan talaga i-grab mo na pagka kaharap mo na siya Di ba? Amen? Si Zacchaeus, di po ba, Kuya Ramon? Nung nakita niya si Zacchaeus, Zacchaeus, baba ka dyan. Pupunta ako sa bahay mo ngayon din. Punta si Zacchaeus, di naman siya nag-prepare Hinarap niya si Jesus. Sinabi niya yung mga pagkakasala niya. Pinatawad siya ng Diyos. Yan. Amen? Ito bang si Mary ng Bethany, siya rin yung... si Mary Magdalene yun. Mary Magdalene. Hindi, Mary ng Bethany. Mary of Bitanya. May Mary of Bitanya po Siya rin ba yung doon sa... Nagbuhos. Nagbuhos ng pabango. Pabango. Pero pabango, ang tanong ko, siya rin ba nung dumating si Jesus nang binuhay niya si Lazarus? Yes. Siya din yung yung nandoon si Mary kasi nga kapatid siya ni Lazarus si Mary and Martha. So siya din yun. O kasama din si Martha noon sa that time na dumating ang Panginoon nung namatay na si Lazarus. Nung binuhay si Lazarus. Ayun. May nagsabi doon na, I think si Mary po yata yun. Sabi niya, Lord, bakit ngayon ka lang dumating? I think si Martha ata yun nagsabi noon. Yun. Hindi po ako nagkakamali. Alin sa dalawa. Yeah. Parang sabi niya, kung dumating ka na maaga, hindi siya namatay. Mas maaga, hindi siya mamatay. Yeah. Pero pinapakita lang doon ng Panginoon na yung kapangyarihan niya, na kaya niyang buhayin kahit ilang taong pang patayan, kahit ilang buwan pa yan.
Yeah. Ibabalik ni Jesus yung buhay ng isang tao. Yung, di ba? Ang sarap mag-Bible. Ano po, Kuya Ramon? Yeah. Yan. Pakasama Ma'am din, Si. Pastor, si Grace. Sa prayer niya na rin, isama natin. Sige po, Sabi niya, sasama po natin yan. ano daw, natitrigger na naman niya yung allergy. Ay, Ay. Rhinitis. sino? Naglilid ng sakit ng ulo, hilo po, at pati mata ko po sumasakit. Sige po, Ate Mary Grace. Grace Kabigting? Yeah. Oo, Palagay ko, sama natin kaya yun. nga itong sa mata ko, allergy to eh. Opo. Allergy. Ah. Kailangan uminom na ako ng ano. Maano? Maano po, Makating-Makati, di po ba, Ma'am Si? Makati. Oo. Kaya nilalagyan ko ng Palagi cold ko, water. maaring sa hangin, or ewan ko, di ko alam, di ako Wala. doktor. Alikabok, mga gano'n. Alikabok siguro, o dahil sa temperature din, kaya Bigla na lang to nung pagkagaling ko ng Pilipinas. Wala ito dati. siguro, gano'n. Nung galing ako ng Pilipinas. Oo. Ito ang... Pero dati naman hindi. Bigla na lang yung ano. But anyway, pag-pray natin kay si Mary. Pag-pray ko po yan, sasama po natin yan. Tsaka si Sister Maridet, naturukan daw po siya ng anti-tetano kasi nasugatan ng bakal. Oo, kaya kahapon po ay in-inject na siya ng anti-tetano. Uy. In Jesus' name. Ako may vaccine ng anti-tetano. Anti-tetano. Dapat nagpapabaksin din tayo nun. Kasi sa atin, mahal din. Mga Yung ganun. sa anti-tetano. Pagka may ganyan mga vaccine. Yeah. Sa dami ng vaccine, marirealize pa kaya ng katawan natin kung alin yung... Katulad Sa dami nito, ng meron tropa. akong vaccine din sa... Hindi ko nga pinupuntahan sa pneumonia. Pneumonia, oo. Hindi ko pinupuntahan. Libre naman. Eto siguro, hopefully itong Saturday. Sa amin po may bayad dito sa Pilipinas pagdating sa pagturok ng pneumonia. Oo. Libre naman. Kaya Inyo libre. April pa yung inano ng doktor ko. Sana tanggapin pa. Ayan, si Ami Okay. Bito daw, masakit din ng ano. Hindi. Ay, nako. Masakit. Nung nagkaroon ng sakit yan ng tuhod, nako, hindi niya alam kung anong gagawin. Rayuma. Pero Sakit ngayon, yun. Rayuma. sakit. Tingnan to. Rayuma yun. Ayan, please pray din Sabi ko, po daw. hindi ka na bagets, kaya less mo yung gala. Ano yan, hindi mo masusuot yung bikini Tsaka mo. naka-miniskirt yan pag tag-init. Aminis ka, ikaw ka eh. Ganda legs Talaga to si yan. ate. Ganda legs. Oo nga eh. Flawless eh, ano. Sister Amy. Ami. Lumiliwanag sa dilim. Parang ano yan, luminous. Luminous. Siya magpaalam na Tayo, tayo. papaalam na tayo. Alright. Alright guys, maraming salamat sa inyo. Sana na kahit maiksi yung na-share ni Pastor Andro, nakapulutan natin ng lesson. Makabuluhan naman. Makabuluhan. Magpaka-Marta ba tayo o magpaka-Mary tayo? Alin tayo dito na dapat nating tutularan? Ano? Unahin ba natin ang Panginoon o unahin natin yung mga ibang bagay kaysa sa ating Panginoon Diyos? Maraming salamat po at sana ay marami tayong natutunan sa mga bagay nito. Hanggang bukas po muli. Ako po si Popsi Ramon Pascua. Karim, Ma'am Shi Pascua. Kaambo, Pastor Sammy Santos on the house. Break it down. See you guys tomorrow. Bye-bye. See you guys. Amen. God Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.